Mga ka-electrical, no, so maulan ngayon, yan nakikita nyo, basta ang kalsada natin, okay? So meron tayo ditong aparato kay Sir Brian, no? Tinetesting natin. So pag ganitong maulan, so nag-harvest pa naman yan kahit paano, no? 0.5 ampere din ito, 0.5 watts, no? So paiba-iba yan, depende sa araw. So mahina lang dahil nga maulan ngayon. Ang oras natin ay 10:34, no? Pero pag nagpipik naman yung araw at 200 watts ang solar panel mo, umaabot yan ng 160 to 170 watts. So itong MPPT mo, meron din port ng USB, ano, for your information yan. So pwede ka mag-charge din dyan ng cellphone. Then may blower, automatic po ito. Hindi to aandar pag naka-on. So umaandar to kapag mainit. Then malakas ang harvest, magbo-blow yan. Kusa dito lumalabas yung hangin sa ilalim. Then yan, working na yung aparato mo, sir, no? So yan, inverter mo, 1000 watts surge, 500 watts continuous output. So pwede kang mag-load dyan ng washing machine, twin tub, TV, electric fan, then mobile, then ilaw syempre, no? Yan. So ito, 13.3 volts. So naka-range yan dun sa tester na tinesting ko to, 13.3 lumabas, kaya sinet natin ng 13.3. Then dito magkaiba difference, no, dahil nga siyempre yung kuryente dumadaloy papunta rito hanggang sa makarating dito na babawasan na. Okay, ayun ang tinatawag na DC o yung drop voltage, no. Kagaya rin dito sa MPPT natin 13.1. so walang problema yan, humahabol naman to kapag meron ng araw, malakas ang charging, humahabol dito sa battery yan. So huwag kayong nalilito kung magkaiba difference, no. So ito ito dito kayo titingin. So dito yung actual, no. Pag minsan lumalampas yan, mayroon kayong tester, testingin nyo yung battery, then i-range nyo ito. So meron namang ako ring tutorial paano i-range yan, no. So ang low voltage disconnect mo dito, Sir Brian, no, is 11.5. Sabihin ng 11.5 low bat yun, mawawala yung LED red. Itong LED red ay ibig sabihin may 12 volts dito na agagana yung relay. Then magko-connect yung wire ng inverter natin, under ngayon yung inverter mo. So ngayon naka-connect yan, okay? Then ang reconnection niya nakaset is 1.5. So 1.5 plus yung reconnection mo na 11.5 is 13. Okay? 13 volts. Pag nag-charge ka, nag 13 volts, umabot na, iilaw uli yung LED red mo. Okay? So breaker ng solar panel, breaker ng battery, breaker ng inverter. So pwede natin lagyan ng marking mamaya yan, no? Then yan, set na yan. Then yung wire, yan, positive to negative. Dito ka lang gagalaw, sir, no, yan. Positive to negative. So may color coding naman yan. Wire, red is positive, black is negative. So itututok mo lang yan, no? So ganun dito sa solar panel, sa solar wire, no. So kung wala kang mga link para sa solar panel at battery, no, 100 AH pwede. Then PB wire, meron akong link, pwede nyo orderan doon. Pwede mo nang i-chat and video call if ever may mga concern. So 220 volts dito ang output natin. Dito mo lalagay yung TV mo, washing machine, and pwede ka syempre mag-extension. Okay? At daytime, 100 watts per hour daytime, walang problema. Okay? So short period of time nga, hanggang 500 watts ang power nya na pwede mong i-load. Then syempre depende sa battery mo kung naka full charge o hindi. So once na low bat yung battery mo, sobra lakas nung nilagay mong load, mamamatay ito kasi aabot, magda-drop ng 11.5, mamamatay yung LED red, mamamatay ang aparato mo. Okay, so testingin natin. Ito yung electric fan. Okay, tanggalin natin dito sa kabilang aparato ko, no? So 50 watts to. Okay, so ayan, saksak natin dito sa aparato mo. 60 watts. Okay, so lagyan natin ng malakas na load para makita natin na nagbabago yung battery, no. Ibig sabihin ay malakas ang load mo. So ito, isang barena tayo, no, to. Ayan. So ito yung lagi kong pinag-testing, no, kasi malakas to, kaya yung battery yung makikita mo is mag-iiba. So magkakaroon ng load yan. So yan. So yung ganyang load, okay lang yan. Bumababa ng 12.8 to 12.9. Ibig sabihin kayang-kaya niya. Ngayon kapag nag-load ka ng medyo malakas at umabot ng 11.5, mamamatay ang aparato mo. Hindi niya na papayagan na lumakas pa doon ang load mo doon sa 11.5 dahil nga
yung battery mo ay madidiskarga na maigi o madaling masisira yung lifespan niya ba. So pero kung washing machine, okay lang. Yan. Okay. So ibutas natin. Iba kasi gusto ibutas daw yan. So ganyan natin para makita yan. So yan, nakakabutas yan. So pwede talaga power tools dito, no, yan. Dahil 250 watts lang yan. Sa online, walang problema, no? So pwede itong gamitin sa wala talagang kuryente na lugar, sa mga kubo nyo. Then syempre kung gusto mo makatipid, no, kahit may kuryente ka, gusto mo makatipid ng daytime, yung TV electric fan malibre mo sa maghapon, no? Sa gabi kasi battery na lang masamo hanggang malobat. So salamat Sir Brian sa pagtitiwala, no? Chat na lang tayo. Then pasip ko na sa ito maya maya, no? So medyo mahina ang araw, so kaya hindi natin mapakita sa iyo. Pero sabi ko nga, pag tumirik ang araw at kung solar panel mo ay 200 watts, harvest yan ng 160 to 170. So salamat ulit sa pagtitiwala. God bless.